Nakaramdaman mo ba minsan sa paggising sa umaga, tila may mabigat kang dala? Marahil, hindi na singgaan ang pakiramdam tulad nun. Para bang nagaanap ka ng linaw, ng kapayapaan at ng lakas na dating naroroon? Lalo na kapag umabot na tayo sa edad ng lampas 70. Naranasan mo na bang mapaisip kung bakit parang mas mabilis kang mapagod o kung bakit mas mahirap nang mag-focus sa mga simpleng bagay na dati ay madali lang? Ito ang katotohanang hinaharap ng marami sa atin. Ang umaga na dapat sana ay puno ng pag-asa at bagong simula ay nagiging isang laban para lang makabangon at magpatuloy. Pakiramdam natin nawawala ang dating sigla at linaw ng isip na minsan ay kasama natin. Hindi ka nag-isa sa pakiramdam na ito. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas ng galitong karanasan, kung saan ang bawat bagong araw ay tila ba mas mabigat kaysa sa nakaraang araw. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong simple at malalim na sikreto para muling maibalik ang kapayapaan, linaw at lakas na hinahanap mo? Hindi ito nangangailangan ng komplikadong ehersisyo o mamahaling gamot. Nasa mga simpleng gawi lamang na kaya nating isama sa ating pang-araw-araw na umaga. Sa video na ito, tatalakay natin ang 6 na simpleng gawi sa umaga na makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan, kalinawan ng isip at tunay na lakas, lalo na para sa ating mga nasa edad 70 pataas. Manatili ka hanggang sa dulo dahil meron akong ibabahagi na talagang ikagugulat mo. Ito ay isang bagay na napakasimple, ngunit may kakayahang baguhin ang buo mong pananaw sa buhay. Ang gawi na ating pagtutunan ng pansin ay ang paggising nang may sapat na oras para sa iyong sarili, kahit bago pa man ganap na sumikat ang araw. Hindi ito nangangahulugang kailangan mo maging early bird kung hindi ka naman sanay, kundi ang pagbibigay ng espasyo para sa isang tahimik na simula ng araw. Maraming Pilipino ang sanay na gumising ng maaga, lalo na ang mga may edad, para magandang almusal o magsimula ng kanilang mga gawaing bahay. Pero minsan, nagiging masyado tayong abala sa mga gawain na nakakalimutan nating bigyan ng oras ang ating sarili bago pa man dumating ang ingay at pagmamadali ng mundo. Subukan mong gumising ng 15 hanggang 30 minuto bago ang iyong usual na oras o bago pa man gumising ang ibang miyembro ng iyong pamilya. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, wala kang ibang gagawin, kundi ang huminga ng malalim, pakinggan ang tahimik na paggising ng mundo sa labas ng iyong bintana at maghanda ng isip para sa bagong araw. Isipin mo sa mga sandaling ito na umaga, habang ang hangin ay sariwa pa at ang sikat ng araw ay hindi pa gaanong mainit, may pagkakataon tang simulan ng iyong araw ng may intensyon at kapayapaan. Maaari kang umupo lang sa isang komportableng upuan o sa balkonahe kung meron at obserbahan ang kapaligiran. Naririnig mo ba ang huni ng ibon, ang mahinang simoy ng hangin, ang simpleng pagbibigay pansin sa mga maliliit na detalye na ito ay nakakatulong upang maibalik ang iyong focus at mailayo ang iyong isip sa mga alalahanin. Sa halip na magmadali agad na magluto o maglinis, bigyan mo muna ang iyong sarili ng ilang sandali para magising ng dahan-dahan. Hindi lang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong isip. Ito ay tulad ng pagtikim ng isang mainit na kape o tsaa bago mo simulan ang araw. Hindi mo ito minamadali. Nilalasap mo ang bawat paghigop, pinapakalma ang sarili. Ilalasap. Ito ang esensya ng pagising ng may sapat na oras. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa sarili na huminga, mag-isip at maghanda. Ang pagising ng maaga at may sapat na oras ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kapakanan. Sa katahimikan ng umaga, mas madaling marinig ang sarili mong kaisipan. Hindi mo pa iniisip ang mga babayarin, ang mga gawain sa bahay o ang mga problema ng iyong mga apo. Sa halip, may espasyo ka para sa pagmuni-muni. Maaari kang magpasalamat sa bagong araw, sa buhay na ipinagkaloob sa iyo at sa lahat ng mga pagpapalang mayroon ka. Ang simpleng gawing ito ng pagpapasalamat na walang ingay at abala ay makapagbibigay ng napakalaking kapayapaan sa iyong puso. Ito ay tulad ng pagpupunla ng isang binhi ng positibong enerhiya na lalago sa buong araw. Kapag sinimulan mo ang iyong araw ng may pasasalamat at kapayapaan, mas madali mong mahaharap ang anumang hamon na darating.
Mas nagiging malinaw ang iyong pag-iisip dahil hindi ka pa nalalamon ng mga distractions ng araw. Ang tahimik na pagsisimula ay nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa iyong kapayapaan at linaw ng isip sa buong maghapon. Kapag ang iyong isip ay malinaw at payapa, mas madali mong magagamit ang iyong lakas. Hindi lang pisikal, kundi pati na rin mental. Ang simpleng paghinga ng malalim na bahagi ng tahimik na pagising na ito ay nakakatulong sa pagpapaba ng stress hormones sa katawan. Kung naalala mo pa noong bata ka, ang simpleng paglanghap ng sariwang hangin sa umaga ay sapat na para magbigay ng sigla. Ganoon din ito ngayon. Ang pagbibigay ng oras para sa iyong sarili bago sumabak sa mga gawain ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Ito ay isang investment sa iyong kapayapaan at kalinawan ng isip na siyang magiging sandata mo sa pagharap sa anumang hamon ng araw. Hindi ito pagiging makasarili, kundi pag-aalaga sa sarili na siyang susi para makapagbigay ka rin ng mas higit sa iyong pamilya at sa mga mahal mo sa buhay. Ito ang unang hakbang para sa isang buhay na puno ng kapayapaan at linaw at isa ring pundasyon para sa susunod na gawi na ating tatalakayin. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang gawi na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, linaw at lakas. Ang pagginom ng isang basong maligamgam na tubig sa paggising. Napakasimple, tama? Pero ang epekto nito sa ating katawan ay napakalaki, lalo na sa ating mga nasa edad na. Sa paggising, matagal na panahong walang ininom ang ating katawan. Kaya't ang ating mga internal organs ay nangangailangan ng rehydration. Isipin mo ang isang halaman na natuyuan. Kailangan nito ng tubig para muling sumigla. Ganoon din ang ating katawan. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig, hindi malamig, ay mas madaling maabsorb ng ating katawan at mas banayad sa ating sistema ng panyunaw. Hindi nito nabibigla ang tiyan at bituka. Sa halip ay dahan-dahan nitong pinupukaw ang mga ito. Marahil ay sanay tayo sa pag-inom agad ng kape o sa pagkagising. Wala namang masama doon, pero subukan mo unahin ang maligamgam na tubig bago ang anumang inumin. Ang init ng tubig ay nakakatulong din sa pagpapaluwag ng ating daluyan ng dugo na nagpapabuti sa sirkulasyon at nagdadala ng mas maraming oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ating utak. Kapag ang utak ay nakakakuha ng sapat na oxygen, mas nagiging malinaw ang ating pag-iisip. Hindi ka na gaano nalilito, mas madali kang makapagdesisyon at mas nagiging matalas ang iyong memorya. Ito ay isang simpleng paraan upang simulan ng araw ng may linaw sa isip na siyang pundasyon para sa produktibo at payapang maghapon. Bukod sa pagpapabuti ng sirkulasyon, ang maligamgam na tubig ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na sistema ng panunaw. Para sa ating mga may edad, ang pagiging regular sa pagdumi ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kalusugan at kaginhawaan. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng dumi at sa pagpapakilos ng bituka na nakakapagpagaan sa pakiramdam at nakakaiwas sa paninigas. Isipin mo, kapag malinis ang iyong sistema ng panunaw, mas magaan ang iyong pakiramdam at mas madali kang makagalaw. Hindi ba't nakakapagbigay ito ng kapayapaan ng loob na alam mong maayos ang iyong katawan? Ang pakiramdam na magaan at malinis sa loob ay nagdudulot ng kumpiyansa at lakas upang harapin ang araw. Maaari mo ring lagyan ng hiwa ng kalamansi o lemon ang iyong maligamgam na tubig para sa dagdag na benepisyo. Ang kalamansi na madalas nating ginagamit sa Pilipinas ay mayaman sa vitamin C at may antioxidants na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Isipin mo, sa isang simpleng inumin, pinapalakas mo na ang iyong panlaban sa sakit, pinapabilis mo pa ang metabolismo at tinutulungan mo ang iyong katawan na linisin ang sarili. Hindi lang ito nakakapagbigay ng kapayapaan sa isip na alam mong inaalagaan mo ang iyong kalusugan, kundi nagbibigay din ito ng tunay na lakas na nagsisimula sa loob. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga ay hindi lamang isang pisikal na gawi. Ito ay isang ritual ng pag-aalaga sa sarili na nagsisimula sa pinakasimpleng paraan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kailangang maging komplikado. Minsan,
ang pinakasimpleng bagay ang may pinakamalaking epekto. Sa pagtatapos ng pagtalakay sa pag-inom ng maligamgam na tubig, tandaan mo na ito ay isang gawi na madali mong maisasama sa iyong routine. Hindi mo kailangang baguhin ang buong sistema mo, dagdag lang ito sa kung ano ang ginagawa mo na. Kapag nagsimula ka ng maranasan ang mga benepisyo nito, ang mas malinaw na pag-iisip, ang mas regular na pagdumi, at ang pangkalahatang pakiramdam ng ginawa, mas lalo kang magiging inspirado na ipagpatuloy ito. Ang kapayapaan, linaw at lakas na hinahanap mo ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang tulad nito. Ngayon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng tahimik na paggising at ang benepisyo ng maligamgam na tubig, dumako naman tayo sa ikatlong gawi na makakatulong sa iyo upang mas maging payapa at malakas ang iyong umaga. Pagkatapos ng tahimik na pagising at pag-inom ng maligamgam na tubig, ang ikatlong gawi na ating tatalakayin ay ang paggawa ng simpleng pag-uunat o paggalaw. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong gawin ang matinding ehersisyo. Sa halip, ang simpleng pag-uunat ay makakatulong upang gisingin ang iyong katawan at pagandahin ang sirkulasyon ng dugo pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog. Isipin mo, tulad ng isang mahabang kape na ginagamit natin sa umaga para gisingin ang isip, ang pag-uunat ay gising din sa ating mga kalamnan at buto. Maraming Pilipino, lalo na ang mga nasa edad na, ang nakakaranas ng pananakit ng katawan o paninigas ng mga kalamnan pagkagising. Ito ay normal lamang dahil matagal tayong nananatili sa isang posisyon habang natutulog. Ang pag-uunat ay nakakatulong na paluwagin ang mga ito at bawasan ang pagiging stiff. Maaari mong simulan ng pag-uunat habang nakahiga pa sa kama. Dahan-dahang iunat ang iyong mga braso pataas at ang mga binti pababa, tulad ng ginagawa ng isang kuting na nag-uunat pagkatapos matulog. Pagkatapos, dahan-dahang maupo at gawin ang ilang pag-uunat para sa iyong leeg, balikat at likod. Hindi kailangan na mabilis o matindi. Ang mahalaga ay ang dahan-dahang paggalaw at pag-uunat na nararamdaman mo ang bawat bahagi ng iyong katawan na ginigising. Kung kaya mo, maaari ka ring tumayo at gawin ang ilang simpleng paglakad sa loob ng bahay o pag-akyat at pababa ng hagdan kung ligtas para sa iyo. Ang mahalaga ay ang dahan-dahang pagpapakilos ng katawan upang maging handa ito sa mga gawain ng araw. Bukod sa pisikal na benepisyo, ang paggalaw sa umaga ay mayroon ding malaking epekto sa ating mental na kalagayan. Kapag gumagalaw tayo, naglalabas ang ating katawan ng endorphins na siyang natural na feel-good hormones. Ito ay nakakatulong na mabawasan ang stress at mapabuti ang ating mood. Isipin mo sa simula pa lang ng araw, binibigyan mo na ang iyong sarili ng isang dose ng positibong enerhiya. Ito ay nagbibigay na kapayapaan sa isip na alam mong inaalagaan mo ang iyong katawan at nagbibigay ng linaw na kung saan ay mas handa kang harapin ang mga mental na gawain. Ang pagiging aktibo, kahit sa simpleng paraan, ay nagbibigay din ng lakas ng loob na alam mong kaya mo pang kumilos at gawin ang mga bagay. Marami sa ating mga nakatatanda ang nangangamba na baka sila ay bumagsak o mawalan ng balanse. Ang regular na pag-unat at paggalaw ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating balance at flexibility na siyang nagpapababa ng panganib ng pagkahulog. Para sa ating mga Pilipino, ang pagkilos ay isang bahagi ng ating kultura. Marami sa atin ang sanay na maglakad patungo sa palengke o magtanim sa bakuran. Ang mga simpleng gawain ito ay may tuturing ding bahagi ng paggalaw. Maaari mong isama ang ilang simpleng stretches bago ka magsimulang maglinis ng bahay o bago ka magdilig ng mga halaman. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang pisikal na ehersisyo, kundi pati na rin pagkakataon upang makapag-ugnay sa iyong sarili at sa kapaligiran. Nararamdaman mo ang bawat pagunat, bawat paghinga, at ito ay nagdudulot ng kapayapaan at linaw sa iyong isip. Hindi mo kailangang pumunta sa gym o magbayad para sa fitness class. Ang iyong sariling bahay o bakuran ay sapat na. Ang mahalaga ay ang consistency at ang paggawa nito ng may kamalayan. Ang pagbibigay ng oras para sa paggalaw sa umaga ay isang pamumuhunan sa iyong kalusugan at kagalingan na siya magbibigay ng mas mahaba at mas masigilang buhay. Ngayon naman, pagkatapos nating pag-usapan ng kahalagahan ng paggalaw, dumako tayo sa ikaapat na gawin na lubos na makakatulong sa iyong kapayapaan. Linaw
at lakas. Ang paghahanda at pagtikim ng isang nakapagpapalusog na almusal ng walang pagmamadali. Ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa isang araw, ngunit madalas ito ang kinakain natin ng pinakamadalian. Nagmamadali tayong kumain habang nagbabasa ng diaryo, nanonood ng TV o iniisip ang mga gawain sa araw. Ngunit para sa ating mga nasa edad 70 pataas, ang almusal ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay isang pagkakataon upang mag-fuel up ang katawan at isip para sa araw at gawin ito ng may kapayapaan. Isipin mo, sa umaga ang ating katawan ay tulad ng isang sasakyan na naubusan ng gasolina. Kailangan nito ng sapat na fuel para umandar ng maayos. Ang isang nakapagpapalusog na almusal ay nagbibigay ng enerhiya na kailangan mo para sa iyong pisikal na gawain at para sa matalas na pag-iisip. Hindi ito tungkol sa dami, kundi sa kalidad. Mas mainam na pumili ng mga pagkain mayaman sa protina, fiber, at mabuting carbohydrates. Halimbawa, sa Pilipinas, marami tayong masarap at masustansiyang pagpipilian. Maaari kang kumain ng lugaw na may itlog, oatmeal na may prutas tulad ng saging o mangga, o kaya ay pandesal na may keso at isang basong gatas. Kung mayroon kang mga gulay sa bahay, maaari mong lagyan ng malunggay ang iyong lugaw o omelette para sa dagdag na bitamina. Ang mga ito ay nagbibigay ng sustansiya na dahan-dahang inilalabas ang enerhiya, kaya hindi ka madaling makakaramdam ng gutom o pagod. Ang susi dito ay ang pagkain ng walang pagmamadali. Sa halip na kumain sa harap ng telebisyon o habang nakipag-usap sa telepono, subukan mang umupo sa hapagkainan ng melayunin. Bigyan mo ng pansin ang bawat kagat. Tikman ang lasa ng pagkain, amuyin ang aroma at pagmasdan ng kulay. Ito ang tinatawag na mindful eating. Kapag ginagawa mo ito, mas nagiging payapa ang iyong isip. Hindi ka na nag-iisip ng mga problema o ng mga gawain. Sa mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang pagkain sa iyong harapan at ang karanasan ng pagkain. Ito ay isang uri ng meditation na nagdudulot ng kapayapaan ng loob. Kapag kumakain ka ng dahan-dahan, mas nabibigyan mo rin ng pagkakataon ng iyong tiyan na iproseso ang pagkain ng maayos na nakakatulong sa pagpapabuti ng panunaw at pag-iwas sa bloated feeling. Bukod pa rito, ang pagkain ng almusal na may kasamang linaw ng isip ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong katawan. Nararamdaman mo kung anong kailangan nito at kung paano ito tumutugon sa iyong kinakain. Ito ay isang simpleng paraan upang maging mas aware sa iyong kalusugan. At kapag ginaalagaan mo ang iyong katawan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, mas nagiging malakas ka rin, hindi lang pisikal, kundi pati na rin mental. Ang isang maayos na inalmusal ay nagbibigay ng lakas upang magawa ang mga gawain sa araw ng may sigla at ng linaw ng isip upang makapagdesisyon ng tama. Ito ay isang ritual ng pag-aalaga sa sarili na nagsisimula sa kusina. Kaya sa susunod na umaga, subukan mong bigyan ng higit na pansin ang iyong almusal. Handaan ito ng may pagmamahal at tikman ito ng may kapayapaan. Ang mga simpleng gawin na ito ay bahagi ng susunod nating tatalakayin na mas magpapalalim pa sa ating paglalakbay tungo sa kapayapaan, linaw at lakas. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang gawi na makakatulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan, linaw at lakas sa iyong umaga. Ang paglaan ng ilang minuto para sa pagmuni-muni o pananalangin. Pagkatapos mong alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng sapat na tulog, pag-iinom ng tubig, pag-uunat at pag-aalmusal, mahalaga ring alagaan ng iyong espiritu at kaisipan. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong sundin ang isang formal na ritual. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa iyong sarili na magkaroon ng sandali ng katahimikan at koneksyon sa iyong kalooban o sa iyong pinaniniwalaang mas mataas na kapangyarihan. Para sa maraming Pilipino, ang pananalangin ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang paraan upang magpasalamat sa mga biyaya, humingi ng patnubay at magbahagi ng mga alalahanin. Maaari mong simulan ang iyong umaga sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang maikling panalangin na nagpapahayag ng iyong pasasalamat sa bagong araw at sa lahat ng mga pagpapala
na iyong natanggap. Kung ikaw ay hindi relihiyoso, maaari kang maglaan ng ilang sandali para sa pagmuni-muni. Umupo lang ang tahimik, ipikit ang iyong mga mata at bigyang pansin ang iyong paghinga. Hayaan mong lumipas ang mga kaisipan nang hindi mo hinuhusgahan. Ito ay tulad ng pagmasid sa ulap na dumadaan sa kalangitan. Ang pagmuni-muni ay nakakatulong na mabawasan ang stress, mapabuti ang focus at magkaroon ng mas malalim na kapayapaan sa loob. Isipin mo, sa mga sandaling ito ng katahimikan, habang ang mundo sa labas ay nagsisimula palang magising, may pagkakataon ka makipag-ugnay sa iyong sarili sa mas malalim na antas. Ito ay isang pagkakataon upang maging present at lubos na maramdaman ang kapayapaan na nasa loob mo. Kapag naglalaan ka ng oras para sa pananalangin o pagmuni-muni, mas nagiging malinaw ang iyong mga prioridad at mas nakikita mo ang mga bagay sa tamang perspektibo. Ang mga maliit na problema na dati ay nakakabahala ay tila nagiging mas madali mong harapin. Ang gawin na ito ay nagbibigay ng linaw sa iyong pag-iisip dahil binibigyan mo ang iyong sarili ng pahinga mula sa ingay ng mundo at sa halip ay nakikinig ka sa iyong panloob na tinig. Nadudulot din ito ng lakas, hindi pisikal kundi espiritual at mental na siyang magiging gabay mo sa buong maghapon. Maraming kwento ng mga nakatatanda sa Pilipinas na nagpapatunay sa kapangyarihan ng panalangin at pagmuni-muni. Kung minsan, ang pagtanda ay nagdadala ng mga alalahanin tungkol sa kalusugan, pamilya o pinansyal. Sa pamamagitan ng paglaan ng oras para sa espiritual na pagkain, mas nagiging matatag ang iyong kalooban. Nagkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, ngunit meron kang kontrol sa kung paano ka tumugon sa mga ito. Ang gawin na ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya na siyang pinagmumulan ng lakas para sa marami. Kaya't kahit 5 minuto lang, subukan mong isama ang pagmuni-muni o panalangin sa iyong umaga. Ito ay isang simpleng gawi, ngunit ang epekto nito sa iyong kapayapaan, linaw at lakas ay napakalaki. Ito ay naghahanda sa iyo para sa huling gawi na ating tatalakayin, na siyang magbibigay ng mas malalim na kahulugan sa iyong mga umaga. Sa wakas, narito na tayo sa ika-6 at huling gawi na magbibigay ng kapayapaan, linaw at lakas sa iyong umaga, ang paglaan ng ilang minuto para magplano o mag-isip ng iyong mga prioridad sa araw. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong gumawa ng isang komplikadong listahan ng mga gawain. Sa halip, ang simpleng pag-iisip tungkol sa kung ano ang pinakamahalaga sa iyo para sa araw na iyon ay makakatulong na magbigay ng direksyon at bawasan ang pagkalito. Marami sa atin, lalo na kapag tumatanda, ang madaling makaramdam ng pagkalito o pagiging overwhelmed sa dami ng mga bagay na kailangang gawin. Kung minsan, masama ang pakiramdam dahil sa pakiramdam na walang kabuluhan ang araw. Ngunit sa pamamagitan ng pagpaplano, binibigyan mo ang iyong sarili ng layunin. Katapos ng tahimik na paggising, pag-inom ng tubig, pag-uunat, pag-aalmusal at pagmuni-muni, ang iyong isip ay nasa isang mas payapa at malinaw na estado. Ito ang perpektong oras upang isipin kung ano ang 3 o 4 na bagay na nais mong magawa o maranasan sa araw na ito. Maaring ito ay simpleng bagay tulad ng tawagan si inay, diligan ng halaman, o magbasa ng ilang pahina ng libro. Hindi kailangan na malalaking gawain. Ang mahalaga ay meron kang direksyon. Kapag meron kang malinaw na ideya kung anong gusto mong gawin, mas nagiging payapa ang iyong isip dahil nababawasan ang pagkalito at pag-aalala. Hindi ka na nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin dahil alam mo na. Ito ay nabibigay ng linaw sa iyong mga desisyon at aksyon. Isipin mo kung minsan, ang pakiramdam ng pagiging walang silbi o walang nagagawa ay nakakapagpabigat ng loob.
Ngunit kapag naglaan ka ng oras upang magplano kahit sa simpleng paraan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pakiramdam ng kontrol at accomplishment. Ito ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa at nagbibigay ng lakas upang harapin ang araw ng may positibong pananaw. Para sa ating mga Pilipino, ang pagpaplano ay kadalasang nakatuon din sa pamilya at komunidad. Maaaring kasama sa iyong pagpaplano ang pagtulong sa apo sa kanyang assignment, paghahanda ng masarap na hapunan para sa pamilya o simpleng pagbisita sa kapitbahay. Ang paglalaan ng oras upang planuhin ang mga gawaing ito ay nagbibigay ng kapayapaan na alam mong mayroon kang papel na gagampanan sa araw at nagbibigay ng linaw sa iyong mga layunin. Pagpaplano sa umaga ay hindi lang tungkol sa paggawa ng to-do list. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa iyong araw. Ito ay isang paraan upang maging aktibo sa iyong buhay, sa halip na basta lang dumadaloy ang mga pangyayari. Sa bawat araw na nakikita mong nagagawa mo ang iyong mga pinlano, kahit gaano pa kasimple, lumalaki ang iyong pakiramdam ng satisfaction at pagiging kapakipakinabang. Ito ang tunay na lakas na nagbumula sa loob. Ang lakas ng layunin at direksyon. Kaya't pagkatapos ng lahat ng mga gawi na ating tinalakay, bigyan mo ang iyong sarili ng ilang sandali upang mag-isip. Ano ang pinakamahalaga para sa akin ngayon? Ano ang isang bagay na gagawin ko na magbibigay sa akin ng kapayapaan, kalinawan o lakas? Ang simpleng gawing ito ay may kakayahang baguhin ang buong trajectory ng iyong araw. Kaya't narito na ang 6 na simpleng gawi na ating tinalakay. Ang pagising ng may sapat na oras para sa sarili, pag-inom ng maligamgam na tubig, paggawa ng simpleng pag-uunat, pagkain ng nakapagpapalusog na almusal ng walang pagmamadali, pagmuni-muni o pananalangin, at pagpaplano ng mga prioridad sa araw. Hindi ba't napakasimple lamang ng mga ito? Ngunit ang kanilang pinagsama-samang epekto ay maaring maging tunay na kahanga-hanga. Isipin mo, sa bawat umaga na sinisimulan mo ng may kapayapaan, linaw at lakas, unti-unting nababago ang iyong buong araw, ang iyong buong linggo, at sa kalaunan ang iyong buong buhay. Tandaan mo, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay simula. Subukan mo magsimula sa isa o dalawa na tingin mo ay pinakamadali para sa iyo. Halimbawa, simulan mo ang pag-inom ng maligamgam na tubig at ang simpleng pag-uunat. Kapag naramdaman mo na mga benepisyo nito, mas magiging madali para sa iyo na isama ang iba pang mga gawi. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na akbang. At sa bawat maliit na pagbabagong ginagawa mo, lumalago ang iyong kapayapaan, lumilinaw ang iyong isip at lumalakas ang iyong kalooban. Huwag kang mag-alala kung minsan ay hindi mo magawa ang lahat. May mga araw na sadyang hindi natin kaya. Ang mahalaga ay ang muling pagbangon at pagpapatuloy. Ang pagiging maedad ay isang yugto ng buhay na puno ng karunungan at karanasan. Ang mga gawin na ito ay hindi lamang para sa pisikal na kalusugan, kundi para rin sa pagpapayaman ng iyong espiritu at pagpapanatili ng iyong mental na kalusugan. Sabi nga nila sa atin, ang buhay ay parang kape, dapat malasahan. At ang umaga ay ang ating unang higo sa bawat araw. Siguraduhin nating ang bawat higo ay puno ng kapayapaan, linaw at lakas. Ang pinakakulat na bagay na marahil ay matutuklasan mo mula sa lahat na ito ay kung gaano kasimple ang mga solusyon sa mga komplikadong pakiramdam ng pagkabahala at pagkapagod. Ito ay hindi tungkol sa paghahanap ng mga kakaibang gamot o sa paggawa ng matinding pagbabago. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mga pangunahing kaalaman, sa mga simpleng ritual na ginawa ng ating mga ninuno noon na nakalimutan lang natin sa pagmamadali ng modernong buhay. Ang tunay na sorpresa ay nasa kapangyarihan ng pagiging present at pagbibigay ng atensyon sa iyong sarili kahit sa maikling panahon lamang sa umaga. Ito ang sekreto sa patuloy na pamumuhay ng may sigla at ng kumpletong saya. Kaya't na yon, nais kong marinig ang iyong mga saloobin. Alin sa mga gawi na ito ang susubukan mo? Meron ka bang sariling gawi sa umaga
na nakakatulong sa iyong kapayapaan at lakas? Ibahagi mo ang iyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong nakakatulong, huwag kalimutang i-like ito. At para sa mas marami pang mga tips at payo na makakatulong sa ating pamumuhay ng mas malusog at mas masaya sa ating ginintuang edad, mag-subscribe ka sa channel na ito. Tandaan mo, ang bawat araw ay isang regalo at bawat umaga ay isang bagong pagkakataon. Buhayin mo ang iyong pinakamagandang buhay sa bawat edad.